kinalaman po sa kaligtasan o salvation. Pinamagatan ko po itong steps in receiving salvation. So parang related din po ito sa topic ni Brother Darwin kanina. So kaya si Noe ay inutusan upang iligtas. Sa atin po ngayon ay tayo rin naman ay nangailangan po ng kaligtasan. Ano po ba ang mga hakbang upang tayo ay maligtas? Ang una po ay by hearing. Nakita naman natin kanina sa pinag-aralan natin sa Bible study, si Noe po ay nakinig sa Diyos. So, katulad din po sa atin ngayon, na nandirito tayo, umatin tayo ng pagsamba. So, napakahalaga po ang pakikinig. Hindi lamang po sa pakikinig, dapat mayroon pong katumbas na action o paggawa o pag-apply sa ating mga nakikinig. Ano po ba ang sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 17? Consequently, faith comes from what is heard, and what is heard comes through the preached word of Christ. Tagalog po. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ang sabi daw po, yung ang hearing, ang pakikinig daw po ay nanggagaling yung paniniwala. So bago ka magkaroon ng belief o paniwala, dapat mo munang makinig. So napakahalaga po sa bawat sa atin na lagi po tayong makinig, lalong-lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay nadadagdagan po ang ating paniniwala o pananampalataya kung tayo ay nakikinig lalong-lalo na ng salita ng Diyos. So sa pakikinig, nagsisimula ang lahat. Kaya nga mahalaga sa isang tao na makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga sa ating ginagawa, sa ating pagtitipon ngayon. Ito dahil dito tayo ay nakakapagpakinig ng salita ng Diyos. Dito tumitibay ang ating paniniwala sa Diyos. Lumalakas ang ating spiritual. So, mapalad po tayo na kung meron tayong mga kaibigan, mga kapatid o magulang na dinadala po natin ang ating mga anak upang makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat dito nila mabubuo ang kanilang paniniwala upang magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. So, ganun po kahalaga ang pakikinig. So, sa pakikinig po, minsan parang lalong-lalo na pagdating sa salita ng Diyos, parang naboboring po tayo, di po ba? Kung compare po natin sa mga sinasabi nilang mga walang kwentang bagay. Pero alam niyo po ba ang salita po ng Diyos, ito ay kapangyarihan ng Diyos na dapat po nating malaman sapagkat dito po nakasalalay ang ating kaligtasan. Kagaya nga po ni Noe kanina, kung hindi po nakinig si Noe, anong mangyayari sa kanya? Siguro yung daong pag hindi niya sinunod, hindi siya nakinig sa instruction ng Panginoon. Siguro po pwede pong mag-collapse ang daong kung hindi niya sinunod ang specific na instruction sa kanya ng Diyos. So ganun po tayo. So wag po nating hayaan na wag po tayong nakinig, lalong-lalo na nandito po tayo upang tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. So, yung una pong steps na yan ay isang pinakamahalagang bagay sa bawat sa atin na dapat nating ugaliin na makinig, lalong-lalo na pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Ito po ang mga example, ah, output po ito sa pakikinig. Sa 1 John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life, everlasting life. So kung wala ka pong hindi ka po nakapakinig, kung hindi ka po maniniwala at hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, Tagalog, i-save ko na. Sa Acts 17:30, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos, datapwat na yun ipinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. So ganoon din po, by hearing, pwede po tayong makapagsisi at malaman natin ang mga pinag-uutos ng Diyos. Tapos, yun nga po kanina, napakagandang example yung aral ibinahagi ni Brother Darwin. So napakahalaga po ang hearing o pakikinig. So sa Mark 16:15, ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyahon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So ganun din po ang paksang ito na nagpapakita na hindi po tayo makapangaral ng ebanghelyo kung wala po tayong narinig. So napaka-importante po na ang hearing ay ang product po nito ay magkaroon tayo ng paniniwala upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga dito, those verses emphasize the importance of hearing of the gospel message and believing in Jesus Christ for salvation. It is through hearing and accepting the truth of the gospel that one can receive eternal life. So, isa po yan ang pakikinig upang tayo ay magkaroon ng salvation. Susunod po na steps para magkaroon tayo ng salvation ay tinatawag na by believing. So, sabi ko nga kanina, by hearing, susunod po dyan magkaroon tayo ng paniniwala o pananampalataya or beliefs sa ating mga narinig. Sabi nga sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, yan po ang susunod pagkatapos ng hearing, magkakaroon po tayo ng believe o paniniwala. Sa Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So, ganun din po ang mensahe nito. So, napapakita po na napakahalaga po ang tayo ay maniwala sa salita ng Diyos base po sa ating narinig. Sa Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. So, dapat, sabi dito sa talata na ito, na napakahalaga na tayo ay maniwala mula sa ating puso na si Jesus ay namatay. At dumating ang panahon na siya ay binuhay na magmuli sa mga patay. So, ganoon din po tayo na naniniwala bilang isang Kristiyano na si Jesus ay namatay at nabuhay. Na magmuli sa mga patay. At ganoon din po tayo na makakaasa at naniniwala po tayo na ganoon din po ang mangyayari sa bawat sa atin sapagkat
ito po ay narinig po natin at tayo ngayon ay naniniwala. So Mark 16:16. Whosoever believes and is baptized will be saved, but whosoever does not believe will be condemned. So napakaliwanag po ng talatang ito. Ang sabi, para makamtan po natin ang kaligtasan, sabi dito, whosoever believes and be baptized will be saved. Who does not believe will be condemned. So, napakaliwanag po, di ba? Na upang makatanggap tayo ng kaligtasan sa Diyos, dapat po tayong maniwala sa kanyang mga salita, sapagkat ito rin naman ay sinasabi sa banal na kasulatan na ang maniwala ay hindi whosoever does not believe will be condemned. So, maliwanag po sa ating binasa na ang hindi po naniniwala ay hindi makakatanggap ng kaligtasan sa Diyos. Those verses emphasize the importance of pleasing faith and trust in Jesus Christ, believing in Jesus Christ, the Son of God, who died for our sin and rose again, is the fundamental aspect of receiving the gift of eternal life. So, yung mga antikristo, madali po nating makikilala kung malalaman natin kung talaga siya ay antikristo o hindi sa kanilang paniniwala. Lalong-lalo na kung may lumapit sa inyo na hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, panigurado po, ito po ay isang antikristo. Kung sila ay hindi naniniwala na tayo ay tinubos ng Diyos sa mga kasalanan. Kasi ang turo ng ating Panginoon, tayo ay tinubos ng Diyos at siya ay nagkatawang tao para sa tubusin ng ating mga kasalanan. So madali pong malalaman natin kung ang tinuturo ng isang tagapagturo ay mali o salungat. Kasi po, ang iba po naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay tao lamang. So makikita na po natin ang difference na malalaman natin yung mga antikristo sa pamamagitan po ng kanilang paniniwala. Pangatlo po, steps para makatanggap tayo ng kaligtasan ay by repentance. Sa Acts 3 verse 19, ganito po ang ating mababasa. Repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out. Sa Tagalog, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawang mula sa harapan ng Panginoon. So ganun din po sa message kanina na sinabi nangaral po si Noah na ang lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan upang mailigtas sila ng Diyos. So, isa po ito sa mga dapat gawin ng tao upang magkaroon o makatanggap ng kaligtasan sa Diyos, na dapat sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa Acts 2 verse 38, ganito po ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. So kapag pala po tayo ay nagkaroon na nagsisisi po tayo, ay napapatawad po ang ating kasalanan. Kaya
ito po ay isa sa hakbang upang tayo ay maligtas para para po mapatawad ang ating kasalanan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ganito po ang sinasabi. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpaliban na ipinilagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahama, kundi ang lahat ay magsisi. So talagang ipinipangaral po ni Apostol Pedro na magsisi po ang lahat upang tayo ay hindi mapahama. Sa Matthew chapter 4 verse 17. Mula noon ay nagpasimula ang mangaral si Jesus at magsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." So ito po mismo ating Panginoon na mismo ang nagsabi, na sinasabi niya na magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Those verses highlights the call of repentance as necessary steps in receiving salvation. Repentance involves genuine sorrow for everyone's sins, turning from sinful behavior, and desire to live pleasing to God. So yun po ang repentance na kailangan po nating magbalik loob sa Diyos. Na huwag po nating balikan ang ating mga nakaraang pamumuhay na kung tayo ay makasalanan noon, dapat ngayon ay desire to live a life pleasing to God. Repentance is not optional, it is essential for receiving forgiveness and entering into a relationship with God. So hindi po ito optional. Ito po ay essential o kinakailangan talagang mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan. Ganun din po ang sinasabi ni Noe kanina, di po ba? Magsisi kayo. So ganun din po tayo. So repentance is not optional but essential of receiving forgiveness and entering into a relationship with God. So susunod po, by baptism. Sabi sa Acts 2 verse 38, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos po nating magsisi, ang susunod po ay baptism. Ganito po ang sinasabi sa Acts 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, mahalaga rin po sa atin na dapat tayo ay mabautismuhan para po sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga po tayo nag-iimbita po ba sa mga hindi pa po nabautismuhan. So, nag-invite po tayo na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito po ay para sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, tatapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So makikita mo dito magkasama yung pananampalataya at mabautismuhan. So talagang sa bawat isa po, talagang napaka-importante na mabautismuhan po tayo sapagkat ito po ay iniutos ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo nga po nabautismuhan. Binautismuhan po siya ni Juan Bautista.
So, ganun din po tayo na kailangan po natin na sumailalim sa bautismo. Upang, sabi nga dito, ang hindi sumampalataya ng mga bautismo ay parurusahan. Sa Galatia chapter 3 verse 27, ganito po ang ating sinasabi. Sapagkat kayong lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo Jesus ay ibinihis si Kristo. So ganun po pala ang kahalagahan ng bautismo. So tayo po kapag nabautismuhan na, ibinibihis po natin si Kristo. So kung ano po ang ating kung ang dating pagkatao po natin ay hindi po tayo sumusunod sa mga palatuntunan ng Diyos, o dapat ngayon nabautismuhan na po tayo, iba na tayo, ibinihis na natin si Kristo. Ano ba yung ibig sabihin ng ibinihis ni Kristo? So, dapat lumalakad tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mabuti na nakakalugit sa Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa paglilinis ng karumihan ng katawan, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus. So, ang bautismo daw po ay hindi sa paglinis ng dumi sa ating katawan, sabi po dito sa talata, kundi ito ay paglilinis ng ating budhi, ng isang budhi sa Diyos. So, ganyan po kahalaga ang bautismo sa bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano. So, baptism is associated with repentance and forgiveness of sin. It symbolizes the believer's identification with death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, alam naman natin ang bautismo po ay ito po ay nagsisimbolize sa kamatayan at pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Kristo. So, yun po ang sinisimbolize ng baptism para po sa atin. It represents dying to old self and being raised to newness of life in Jesus Christ. So, yan po ang dapat na ginagawa ng tao, na dapat mabautismuhan po tayo upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Kristo. Susunod po na steps para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sa Hebreo chapter 12 verse 1 to 12, 1 to 2. Kaya yamang nakukubsob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang mga bawat pasan at ang pagkasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin. Namasdan natin ni Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, at siya ay dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis sa cross na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, sa buhay po natin, hindi po natin maiwasan na dumaan po tayo sa pagsubok. So, bilang isang Kristiyano, dapat po mapaglabanan po natin itong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sabi nga dito sa sulat sa Hebreo na itabi natin na walang liwag. Tayo po ay sabi dito, takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So, sa harapan, mayroon po tayong parang race na tinatakbo. So, dapat
mag-focus po tayo dun sa ating inaasam. Ano ba yung inaasam natin? Yung topic po natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, bilang isang Kristiyano, dapat mapagtagumpayan po natin ang ating mga pagsubok. Sabi nga dito, kagaya ng ating Panginoong Kristo na siyang nagtiis sa cross upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga namatay ang ating Panginoong Kristo para po sa ating mga tao at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa James chapter 1 verse 12, sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So, napakaliwanag po dito na ang tao pong nag-i-endure ng temptation sa kanyang buhay. Sabi niya dito, mapalad, blessed. Ang taong ito ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon sapagkat ito ay ipinangako ng Diyos sa mga taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkatapos niyan ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. So, last po, para po magkaroon tayo ng salvation ay living by living faithfully. So, alam naman po natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay wala po ditong retirement. Sinasabi nga dito, sabi nga, mahalin mo ng Diyos ang buong lakas at ng buong lakas, ng buong pag-ibig. Kaya dapat, habang po tayo nabubuhay, mamuhay po tayo ng faithful sa ating Panginoon hanggang sa kamatayan sapagkat darating ang panahon, sabi niya dito, remain faithful unto the point of death and I will give you the crown of life. Sa Tagalog, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Minsan po ang problema, minsan po ang tao hindi na po nakakarating dun sa finish line. O kailan pa po yung dumating yung twilight ng kanilang buhay, dun pa po nawawala. So parang nakakapanghinayang po, di ba? So dapat hanggang sa kamatayan tayo magtapat sa ating Panginoon sapagkat dun niya tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sana po sa maikling topic na ito ay nabigyan ko po kayo ng konting paalala na ang kaligtasan ay plano na talaga ng Diyos. Sabi nga, may naging topic nga tayo, di ba? Ang lahat po ng tao ay gusto na Diyos na maligtas. Ito po. Ito siguro another topic. How bad is hell? Gaano pa kaya kasama ang impyerno? Nung mga nakarang balita hanggang ngayon, po ba? Nagdadaing po ang mga tao sa matinding init. How much po kaya kung nandito tayo? So, tayo po, bilang sa ating mga sarili, tayo po ang may dito. Tayo po ang may choice kung saan tayo pupunta. Ginawa na po ng Diyos ang lahat upang tayo ay maligtas. Kaya sabi nga po kanina,
sa ating Bible study, pinili po nilang maging masama. Kaya napahamak po sila. Sana, sa pagdating ng Diyos, kung noong una may babala ang Diyos na gugunawin ang daigdig. Ngayon po may babala naman po ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik, hindi na po baha ang mangyayari. Pupunawin ng Diyos ang sanglibutan sa matinding init. Ngayon po, naramdaman na natin kung gaano kainit ngayong summer. Malapit na sa boiling point. Gaano pa kaya dito? Kung imagine po natin, ang problema, natapit na ito ni Brother Darwin ang pagkakalam ko, yung bill. Sabi niya dito, hindi po yan namamatay. Everlasting. So, pag-isipan po natin. So, ilaan po natin ang ating mga oras kung saan po tayo makapag-benefits. Tandaan po natin, ito po ay panghabang buhay. No other chance. Kaya, habang may panahon, pagsikapan po natin makamit ang ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sana po sa may mensahe ito ay nabigyan ko po kayo ng kaalaman sa ating mga buhay. Ang buhay na ito ay napakaikli lamang, kaya gamitin po natin ang tama. Muli, isang magandang umaga at maraming pong salamat.